Magandang umaga po. Ako po si Froilandy Calderon. Nasa unang baitang. Nag-aaral ako sa Bagong Sikat Elementary School, distrito ng Nagilian. Hindi lang ang pandemya para hindi matuto. Dahil sa Radyo Eskwela ng Isabela, patuloy ang edukasyon. Daluyan ng karunungan, Pandayan ng kahusayan. pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking aralin Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. sa wika at panitikan? Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, Aksyong Pilipino. Filipino. Magandang araw sa mga ginigiling naming mag-aaral ng unang baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino 1. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Binibining Donita Jane D. Canceran mula sa DepEd Radyo Eskwela. Tayo na! Sa Radyo Eskwela. Siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong mga pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Sa araw na ito, kahit nasa loob kayo ng tahanan, ihahatid namin sa inyo ang mga aralin. Kinakailangan lamang makinig ng mabuti upang maunawaan ang ating aralin. Nais kong kuhanin ninyo ang inyong mga module para sa leksyon ukol sa pagtukoy sa kahulugan ng salita batay sa kasing kahulugan. Inuulit ko, ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa kahulugan ng salita batay sa kasing kahulugan. Sige, kunin niyo na ang inyong mga module. Mga bata, bago tayo tumungo sa ating aralin ay ating munang balikan ang ating nakaraang leksyon. Ating tukuyin ang angkop na salitang kilos sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan upang makompleto ang mga pangungusap. Ang mga salitang pagpipilian nyo ay palengke, nagpasalamat, at kumain. Ang unang pangungusap ay nais patlang ni Alenan ang prutas. Ano ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap? Palengke, nagpasalamat, o kumain? Tama! Ang salitang kumain. Ang ikalawang pangungusap ay ibinili siya nito ng kanyang nanay sa patlang. Ano ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap? Palengke, nagpasalamat, o kumain? Tumpak! Palengke ang tamang salita. Ikatlong pangungusap. Patlang siya sa kanyang nanay at sinimulan na niya ang pagkain. Ano ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap? Palengke, nagpasalamat, o kumain? Kung ang sagot mo ay nagpasalamat, magaling! Tama na naman ang inyong kasagutan.
Handa na ba kayo sa ating pagpapatuloy ng ating aralin? Ngayong araw, ating pag-aaralan ang kahulugan ng salita batay sa kasing kahulugan nito. Layunin ng aralin na ito na matukoy ang kahulugan ng salita batay sa kasing kahulugan. Handa na ba kayong makinig? May babasahin akong maikling kwento. Makinig ng mabuti sa babasahin kong maikling kwento. Ang pamagat nito ay Si Ibaro. Pakinggan at tandaang mabuti ang bawat salitang aking bibigkasin at pagkatapos ng kwento ay ating ibibigay ang kasing kahulugan ng bawat salita. Maliwanag ba mga bata? Ang batang si Ibaro, sa lahat ng gawain, siya ay porsigido. Masikap din siya at matalino. Kaya naman si nanay, siya ay paborito. Naunawaan niyo ba ang maikling kwento? Sige nga, ating alamin kung naunawaan niyo ang ating kwento. Sino ang bata sa kwento? Tama, si Ibaro. Saan porsigido si Ibaro? Tumpak sa mga gawain. Bakit siya paborito ng kanyang ina? Magaling! Siya ay porsigido sa kanyang gawain. Ano pa ang mga katangian ng batang si Ibaro? Kahanga-hanga. Siya ay masikap at matalino. Ang salitang gawain sa kwento kanina ay tumutukoy sa trabaho. Ang salitang porsigido naman ay may kahulugan na salitang determinado. Ang masikap ay kasing kahulugan ng masipag. Samantalang ang matalino ay nangangahulugan ding marunong. At ang paborito naman ay nangangahulugang gusto. Mga bata, tandaan natin na sa pagbibigay ng kahulugan sa mga salita, mahalaga ang malawak na kaisipan at pag-unawa sa mga ito. Maraming salita ang magkakatulad ang ibig sabihin, kaya dapat mag-ingat sa paggamit ng mga ito upang hindi magkamali sa pag-unawa. Tayo na! Ngayon naman, ating pagyamanin ang ating kalaisipan sa pagtukoy ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasing kahulugan nito. Kuhanin ninyo ang inyong module sa Filipino 1, Module 5, at buklatin sa pahina 7. Ating sagutan ang bahaging gawain 1. Narito ang panuto. Sundin lamang ito upang hindi magkamali. Piliin ang dalawang salitang kasing kahulugan ng mga salitang ibibigay ko. Piliin ang dalawang salitang kasing kahulugan ng mga salitang ibibigay ko. Maliwanag ba mga bata? Opo! Handa na ba kayo mga bata? Opo! Unang pangungusap. Ang puno ng mangga ay sagana sa bunga. Ano ang ibig sabihin ng salitang sagana? Marami, kulang, labis. Magaling! Ikalawang pangungusap. Batid ni Ibaro na siya ay paborito ng kanyang ina. Ano ang kasing kahulugan ng salitang batid? Limot, alam, nalaman. Tumpa. Ikatlong pangungusap. Maaliwalas ang mukha ni Janine habang gumagawa ng module. Ano ang kasing kahulugan ng salitang maaliwalas? Maliwanag, madilim, kaaya-aya.
Ika-4 na pangungusap. Masalimuot ang pinagdaanan niyang problema. Ano ang kasing kahulugan ng salitang masalimuot? Magulo, maayos, mahirap. Magaling mga bata! Nasa huling pangungusap na tayo. May ibinigay na ayuda ang aming punong barangay. Ano ang kasing kahulugan ng salitang ayuda? Tulong, tamad, bigay. Magaling mga bata! Nasa huling pangungusap na tayo. May ibinigay na ayuda ang aming punong barangay. Ano ang kasing kahulugan ng salitang ayuda? Tulong, tamad, bigay. Magagaling mga bata! Patunay lamang na talagang nauunawaan ninyo ang ating talakayan sa araw na ito. Napakahusay ninyo mga bata. Sa husay ninyo mga bata, handa na kayo sa pagsusulit. Tulad ng pagsagot nyo ng tama sa mga napag-aralan ngayong araw, husayan nyo rin ang pagsagot sa pagsusulit na ito. Alam kong kayang-kaya nyo dahil nakinig kayo ng mabuti. Sa tulong ng inyong Filipino 1 Module 5 sa pahina 8, sa bahaging gawaing 2, sasagutan ang nakasaad dito. Sundin lamang ang panuto. Pag-ugnayin ang mga salitang magkasing kahulugan. Itambal ang salita sa hanay A sa kasing kahulugan nito sa hanay B. Kung ganon, umpisahan na natin ang pagsusulit. Ang mga salitang makikita sa unang hanay ay abala, aligaga, nakukumahog, nagdadalamhati, umaapaw. Itambal ang kasing kahulugan nito sa ikalawang hanay. Narito ang mga pagpipilian. Hindi mapakali, nalulungkot, maraming ginagawa, sobra, nagmamadali. Ngayon ay handa ka na ba upang mas lalong pagyamanin ang iyong natutunan? Ating sasagutan ang gawain 3 sa inyong Filipino 1 Module 5 sa pahina 8. Ihanda ang iyong lapis at papel sa pagsagot. Piliin at isulat ang tamang kahulugan ng mga salita sa sumusunod na katanungan. Isulat ang iyong sagot sa nakahanda mong sagutang papel. Paalala lang na maging tapat sa sarili sa mga tanong para lalong mapagyaman ang natutunan. Ito na ang unang tanong. Nagagalak ang mga bata sa pagdating ng mga bisita. Ano ang kasing kahulugan ng salitang nagagalak? Maingay, masaya, malungkot. Kung ang iyong sagot ay masaya, ikaw ay tama. Ikalawang tanong. Kahit sila ay dukha, hindi sila itinuturing na iba. Ano ang kasing kahulugan ng salitang dukha? Mahirap, mabagal, marami. Tama kayo kung ang sagot nyo ay mahirap. Ikatlong tanong. Ang ilan sa kanila ay madungis ang kasuotan. Ano ang ibig sabihin ng madungis? Malinis, maputi, marumi. Magaling mga bata kung ang sagot nyo ay marumi. Ika-4 na katanungan. Ngunit hindi ito alintana ng mga bisita. Ano ang kahulugan ng salitang alintana? Pansin, batid, aral. Tama na naman kayo kung pansin ang inyong kasagutan. Ika-5 tanong. Ang mahalaga, silang lahat ay nagkakaunawaan. Ano
ang kasing kahulugan ng salitang nagkakaunawaan? Nag-aaway, nagkakaintindihan, nagtatawanan. Tama kayong muli kung ang inyong sagot ay nagkakaintindihan. Napakabilis ninyong matuto sa aralin ito. Laging isa-isip, masasabi natin ang kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasing kahulugan o parehong kahulugan nito. Kapag ang mga salita ay may pareho o magkatulad ang kahulugan, ang mga ito ay magkasing kahulugan. Mga bata, may isa pang gawain. Huwag kayong magsasawang makinig at sumagot sa mga ito. Maging gabay ninyo ang inyong Filipino 1 Module 5, pahina 10, sa bahaging isagawa. Babasahin ko ang mga pangungusap at tukuyin ang dalawang magkasing kahulugang salita. Isulat ang inyong kasagutan sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Narito na ang unang pangungusap. Ang mga doktor ay maraming gawain dahil sa kanilang trabaho. Ang mga doktor ay maraming gawain dahil sa kanilang trabaho. Ikalawang pangungusap. Nagpapakahirap sila para mapawi ang sakit at mawala ang karamdaman ng mga tao. Nagpapakahirap sila para mapawi ang sakit at mawala ang karamdaman ng mga tao. Ikatlong pangungusap. Sila ang tumutugon sa mga pangangailangan at sumasagot sa mga katanungan ng mga may sakit. Sila ang tumutugon sa mga pangangailangan at sumasagot sa mga katanungan ng mga may sakit. Ikaapat na pangungusap. Ipinapaliwanag nila ang mga bagay na bawal at hindi pwedeng gawin. Ipinapaliwanag nila ang mga bagay na bawal at hindi pwedeng gawin. Ikalimang pangungusap. Dahil dito, nababawasan ang suliranin at mga problema ng mga taong nagkakasakit. Dahil dito, nababawasan ang suliranin at mga problema ng mga taong nagkakasakit. Tapos na ba mga bata? Ngayon, iwawasto na natin ang inyong mga kasagutan. Maging matapat sa pagwawasto ng inyong sagutang papel at pag-aralan naman kung bakit mali ang inyong sagot upang magkaroon ng panibagong kaalaman. Sa unang tanong, ang mga doktor ay maraming gawain dahil sa kanilang trabaho. Kung ang sagot mo ay gawain at trabaho, tama ang iyong kasagutan. Ikalawang pangungusap. Nagpapakahirap sila para mapawi ang sakit at mawala ang karamdaman ng mga tao. Kung ang iyong kasagutan ay sakit at karamdaman, tama ka ulit. Ikatlong pangungusap. Sila ay tumutugon sa mga pangangailangan at sumasagot sa mga katanungan ng mga may sakit. Kung ang sagot mo ay tumutugon at sumasagot, tama uli ang iyong kasagutan. Ikaapat na pangungusap. Ipinapaliwanag nila ang mga bagay na bawal at hindi pwedeng gawin. Kung ang sagot mo ay bawal at hindi pwede, tama ang iyong sagot. Ikalimang pangungusap. Dahil dito, nababawasan ang suliranin at mga problema ng mga taong nagkakasakit. Kung ang sagot mo ay problema at suliranin, tama ulit ang iyong kasagutan. Napakahuhusay ninyo mga bata. Pinagpala nga kayo ng Diyos ng galing sa husay. Handa na talaga kayo sa pagsusulit.
Tulad ng pagsagot mo ng tama sa mga napag-aralan ngayong araw, huhusayan mo rin ang pagsagot sa pagsusulit na ito. Alam kong kayang-kaya mo ito dahil nakinig ka nga ng mabuti. Sa tulong ng inyong module sa Filipino 1 Module 5, Pahina 11, sa bahaging talakayin, sundin lamang ang panuto na nakasaad dito. Narito ang panuto. Pumili ng dalawang salitang magkasing kahulugan. Gamitin ang mga ito sa pangungusap. Isulat sa inyong sagutang papel ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo sa pagsagot? Kung ganon, umpisahan na natin ang pagsusulit. Narito ang mga salitang pagpipilian. Pumili ng dalawang salitang magkasing kahulugan at gamitin ito sa pangungusap. Tapat, umakyat, wika, bumababa, mapili, lahi, peke, mabait, humila, maselan, totoo, humiga, humanaog, maglinya, at salita. Para sa inyong karagdagang gawain, gawin ang nasa module sa pahina 11 sa bahaging karagdagang gawain. Ito ang inyong gagawin. Pumili ng dalawang salitang natutunan sa aralin. Iguhit ang mga ito upang maipakita ang kahulugan nito. Hayan mga bata! Natutuhan na natin ang pagtukoy sa kasing kahulugan ng mga salita. Nawili ba kayo sa ating aralin? Nasagot nyo ba ang mga tanong ko ng tama? Kung gayon ay talagang nasundan ninyo ang ating aralin. Sana ay naunawaan na ninyo ang kasing kahulugan ng mga salita. Hanggang sa susunod nating leksyon. At dyan na muna nagtatapos ang ating leksyon sa ikalimang module ng Filipino 1. Huwag lumiban sa pakikinig sa susunod na module. Sama-sama tayo muli sa susunod mga bata. Sa ngalan ng bumubuo ng Video-Based Instruction Team at ng aming scriptwriter na si Luz Fernandez, ako ang inyong kasama, Teacher Donita, na nagsasabing maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam! Daluyan ng karunungan, Pandayan ng kahusayan. pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking aralin Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. sa wika at panitikan? Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Aksyong Pilipino. Filipino.